Bueno, dengan salamat sa matahom nga mensahe pinagi sa awit. May buntag, may ngoddo, may hapon, may gabi sa tibok nga kalibutan. Sanglit kaniya to broadcast, malabay man sa gamhanang teknolohiya sa internet. Ako nga dako nga pagtahod sa puwersa sa opisyalis sa federasyon, ilalom sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente si Sir Ares Canodigo, uban usab sa iyang mga opisyalis sa iglesia. Sa akong pagsabot kay paghawa nako sa Iligan, ingon nga church pastor didto, napili ko nga ministerial secretary niya ng 2008, mooy pagka-presidente niya dinhi sa ato nga area, which means mga 15 years o mag 16 years na siya ingon nga nangulo niini nga lugar. Dili basta-basta mangulo. Kaya nga naman, ang pagpangulo, walay aid gikan sa union, walay aid gikan sa North Central Mineral Conference, mukuot ka sa imong kaugalingon nga bulsa. Okay? So, daghang salamat usab sa mga opisyales sa tanan nga sakop ni nga ikrodim. Okay? Gikan dinhi sa Mantikaw hangtod na dinhi sa Opol, no? Sa tanan district pastors, sa tanan mga asawa sa mga pastors nga sa kanunay nagahatag og suporta niini nga mga puntuha. Ako sabi rekognisar ang ato nga mga retired worker o workers kung naaman diri ang ako nakita dinhi si Sir Ben Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. May ngunasab sa iyang pinangga nga anak nga akong suod nga higala, si John Medina. Okay? O nakakita usab kitag mga bisita dinhi mga pinangga imported from US, and we would like to acknowledge in the person of Robert Michael Bob, one of the elder from United States of America. Can you stand, please? Yeah, thank you so much, elder. So, thank you. Okay, usab akong i-recognize ang tanan nato mga NCMC. Ay nakita nako dinhi si Pastor Duroy, ang ato nga publishing director. Abi ninyo, number 1 sa tibok Mindanao ang publishing department sa North Central Mineral Conference when it comes of sales. Atong pakpakan. Ato si Pastor Duroy. Ato i-recognize siya tungod kay aktibo. Ug ako sab nga mga pagsaludar sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist. Although ang bago nato nga napili sa South Western Philippine Union Conference karong bag-o nga ngalan, mao man si Pastor Patalingog apan girepresent ni siya karon ni Pastor Bonginito, ang ato usab nga Sabbath School Department Director, Pastor Kaimi. Okay? O tanan lamang nga nagsunod ni ato nga mga ato nga katiguman. Bueno, salamat kayo sa gamahanan nga mga opisyalis sa lubihid dinhi sa ato mayor, vice mayor ngadto sa ubos nga gipaulam kita nini ngato nga venue. Sa di pa ko moadto sa unahan mga pinangga. Asa to atong connector ani? Para sa atong PowerPoint. Okay? Sa di pa ko moadto sa unahan mga pinangga, mohatag ko gamayng report. Isip nga inyong presidente sa North Central Mineral Conference, ugon sa status summary na lang sa report. Ang ato 1,500 to 50,000 ang population, kay 10 pakuha na nato ang atong goal. Okay? Pag end of the year, kung kwaon ang percentage mga pinangga kay percentage matong gisgutan, not the population, niabot kita og 188% sa ato nga
188%, meaning almost double. Okay? Now, karon mga pinangga, naagyapon ta sa almost 190%. Meaning to say, na-break na to ang record last year. Last year, nakuha na to atong goal sa baptism, May. This year, ato gyapon gi-announce, nga kuhaon na to atong bautismo by May. Nakuha gyapon by May. Uban sa tabang sa Ginoo next year, mga pinangga, atong kuhaon gyapon Mayo. Kung sa dula pas basketball, mo Grand Slam na kita sa gitawag nato og goal nato sa atong baptism. Okay? Mintras nga itao pa nila igsoon. Ikaduha nga punto mao ni. Ang NCMC mga pinangga gawas nga number 1 sa baptism, number 1 sa publishing, gi panalanginan sa Ginoo. Akong i-report sa inyo ha, based sa report sa ato sa treasurer, ni kita mga pinangga ang kusog o taas kay sa ato ang tithe. Kung atong tithe din hidapita ang atong non-tithe, meaning offering, taga-tuhod ra. O niya, remember, ang tabang sa church, naa sa non-tithe, wala sa tithe. Kung tithe lang ang ato sa ligan mga pinangga, based sa report sa atong treasurer, kung pananglitan magkalamidad sama sa gitawag nato og COVID, bisag moabot pa og 18 months nga walay mosulod sa ato sa conference, makasweldo gyapon ta sa atong mga worker. Kung tithe atong hisgutan. Ang problema dinhi ta sa non-tithe, kay ang tithe dili pwede ipalit og building, itukod og building, ipalit og yuta, kay wala na sa Bible, wala na sa spirit of prophecy, wala sad na sa policy sa Seventh-day Adventist, kay ang tithe para sa pagwali sa mayong balita sa tibok kalibutan. So sa ato pa, nagsali kita sa gitawag natong non-tithe. Ako maapilar sa tanan mga Seventh-day Adventist sa North Central Mineral Conference. Atong tabangan ang atong non-tithe. Ilabi na nga naatay project karon. Gisugdan nato ang project this year with a budget of 67.2 million nga opisina nga naa karon dinhi sa Igpit, Opol. Okay? Worth 67.2 million. Nawala na to ang 360 million nga plano, it is because gidinay sa division. Dili mo sugot ang division nga ingato kadako. So, with this, naa may bagong natukod nga CMM or Central sa mission igsoon nga bagong natukod, ang ilang budget is 80 million. Naata igsoon sa 67.8 million. Kay gusto nato nga magpabaylo ta sa aton tithe in exchange to non-tithe didto sa division. Wala lay swerte tungod kay ang division yan ang panahon na nag-project sila og center of influence. Meaning to say, ang ilang non-tithe dili makasupport in exchange. Kaya ang ilang nga building gitukod, kung wala ko masayop, correct me if I'm wrong, more or less 300 million non-tithe na igsoon. So ako apilar sa tanan Seventh-day Adventist, kung unsay naa nga padulanan sa non-tithe, wala tay gibalibaran kung when it comes of aid sa simbahan, pero ato lang yun ng bahinon mga pinangga. Now, aritas mga worker. Ang atong worker, adunay 28 workers, pastors and district pastors or district leaders sa nakilaing lugar sa North Central Mineral Conference. Aduna kita 359 ka mga simbahan sa North Central Mineral Conference. Kaya bulag naman ta sa Central Mindanao Mission. So nahimo na lang ang 359. And if you are going to divide that one sa 359 divided by 28 ka mga district pastors, adunay mga kada distrito. Okay? By percentage, kada distrito adunay 12 ka mga simbahan. Mao nang instructed sa atong ministerial secretary, please do something sa pag-realign kay naay mga distrito ron nga 18.
usa ka distrito 18 ka simbahan. Kung marialay ni siya sakto tag-12 ra gyud ka simbahan. Usa ka district leader. Okay? So mao na ang atong gamay nga balita mga pinangga alang niini nga mga puntuha. Now, arita sa atong isgutanan. Ang atong oras alas 10:46. Ang uluhan sa atong isgutan, Christmas in Adventist understanding. Bueno, Merry Christmas. Uy, umay ni tingog. Sa mga allergic mo sa word Christmas? Merry Christmas. Osbon, kusga, Merry Christmas. Ay, mapagkataha mo sultig Merry Christmas. Tingali nakabasa, tingali mo mga messages sa social media nga di taan ng Christmas kay iya na sa pagano, dili taan ng Christmas kay iya na sa yawa, dili taan ng Christmas kay nagsunod tas Katoliko, dili taan ng Christmas kay iya na sa kalibutanon. Tama, dili? Okay. Kung maingon di ita nga ang inyong tigsimba Saturday, sayap, dili? Ha? Asa man ta, Brad? Simba ta karon Saturday. Sayap, dili? Asa gikan ang word nga Sunday? Gikan sa word nga pagano, Sun's Day. Asa ang word nga Monday? Gikan sa pagano nga Moon's Day. Tuesday, Tiyo, Goddess Tiyo. Wednesday, Woden's Day. Thursday, Diyos nga si Thursday. Friday, gikan sa word nga Frega. Saturday, gikan kang Saturn, mga pagano in origin. Pero nganong walay usa nato nag-ilis anang word nga Saturday into 7th day. Brad, ano sa kamo ato simba karong umaabot nga 7th day of the week? Nga may mga tag Saturday. Nga gikan mo na sa pagano? Gregorian calendar. Ang word nga January, gikan sa pagano nga Janos. Pero nganong maggamit man ta sa word nga January. August, gikan kang Augustus. October, gikan kang Octobian. Nganong nagamit man ta nga gikan manes mga pagano, kay ang logic ngo ni, nagpabilin ang ngalan, wala nanay kahulugan sa toa. Kundili, nag-describe lang sa adlaw. Maunay nahitabo sa word nga Christmas. Wala nanay kahulugan sa toa nga mayong gikan sa pagano, gaibold ang kahulugan sa mga words. Ipakita na ko sa inyo. Okay? Concise, Collins Concise Dictionary. Matod pa sa maong nga dictionary. Christmas, the annual commemoration by Christians of the birth of Jesus Christ. Asa ang word nga pagano diri? Asa ang word nga iyasyawa nini? Abi ninyo mga pinangga, na term sa English nga equivocal. Og na term sa gitawag na toglogic nga fallacy of equivocation. Adunay mga word igsuon nga tagduha ka book meaning, ang uban tagtulo ka mga meaning. Example, watch your step. Watch meaning verb. Pagbantay sa imong paglihok, paglakaw. Pero nailaing watch igsuon nga dili verb ang paggagamit, noun. I have a nice watch. Rilo. So usa ka word nga dagag kahigulog-hulugan. Ang problema sa mga offshoot, didto sila mudapig sa usa ka kahulugan nga sila-sila ra ang nagbuot. Iyas pagano, iyas yawa. That's a term nila. Dili ta mo sakay sa ilang term. Ako masahon sa inyo sa Bible o sa Spirit of Prophecy. While atong ipasabot, tungod kay gahapon, giignan ko sa akong anak pa, na ay lagi nag-message gikan sa usa ka pari. Di lang na ako nganlan igsoon, pero naad diri
Screenshot na ko. Mato pa niya diri. Si Pastor Bacalaris is the pastor nagsabi na bawal daw ang pag-celebrate ng Pasko dahil galing ito sa pagano, pero okay lang na mag-celebrate ng Christmas party. O nagbalos akong anak, asa ang video clip or any nga program nga gi-release ni Pastor Bacalaris nga nag-ingon siya, bawal ang pag-celebrate ng Pasko dahil galing ito sa pagano. Walay statement na Exxon. Dili na ko sila mabasol. Tungod man goodness mga offshoot, extreme or extremist, alarmist, offshoot gani, bibulag sa Seventh-day Adventist. Extremist gani, nang hinubra sa pagsabot sa certain topic. Alarmist gani, nakapokus lagi permis sa events at tagbukid, country living na ta, that is alarmist. Dili na ko mabaso lang ato mga higala nga naas laing denomination, even sa pari. Nga naman, ang ilang nadunggan statement sa Seventh-day Adventist nga dili under sa General Conference apan under sa offshoot. Maunay nagsigig tagaw-taw sa social media nga iya sa pagano ang Christmas. Kita nga mga Seventh-day Adventist na apil na lang na niya ng huna-huna. Okay? Now, muhatag ko first premise. The first premise is, wala kita nagtuo nga si Kristo na tao December 25. Okay? Wala tay gipit sa kanus Asya na tao. Parihata sa Roman Catholic nga ang official statement sa Roman Catholic wala magtuo nga si Kristo December 25. Kanang mag-ingon og December 25, dito na ninyo madunggan sa mga CFD nga walay hinanawan sa ilang Catholic Encyclopedia. Ako na sa basahon doon tuntod. Okay? Next. Hoy, wala ni gawas. Okay. Ato sa ipasabot ang mga text. Number 1, Matthew chapter 1, verse 1. The book of generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Son of David, son of Abraham. Nag-claim sa kingly authority, son of David, because David is a king or was a king. Okay? O niya, nag-claim usab kang Abraham nga patriarchal. Meaning to say, ga-claim sad si Jesus Christ sa iyang pagkatinuod nga tao. Okay? Na Matthew chapter 1, verse 1, the book of genealogy of Jesus Christ. Genealogy, meaning iyang kagikan. Okay? Now, ang iyang kagikan, sumala sa Matthew chapter 1, verse 17, nagingon, so all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David until captivity in Babylon are 14 generations. And from the captivity of Babylon in Babylon until Christ, 14 generations. 14 generation, 14 generation, 14 generation. Okay? Now, arita sa genealogy. Diin ang kaliwat ni Jesus Christ. Ang kaliwat ni Jesus Christ, gikan siya sa kaliwatan ni Tamar. Kinsa si Tamar? Tamar had sexual relationship with her father-in-law. Ngilad nga babae, no? Makig-sex ka sa imong ugangan, sa imong father-in-law. Bad nga ehemplo. Pero diya gikan si Jesus Christ nga kaliwatan. Okay? Next. Rehab. Din si Jesus Christ nga kaliwatan, gikan kang Rehab. Kinsa si Rehab? Was a prostitute by trade. Ha? Kaliwatan. Next. Ruth. Kinsa si Ruth? A people given to idolatry. Asa magigikan si Jesus? Bathsheba.
Gikan usab si Jesus Christ kang Bathsheba committed adultery with King David. So naa sa pagpakasala ang linya ni Jesus Christ. That is why si Jesus Christ wala moani sa kalibutan nga pinaagi sa similya sa usa ka tawo o similya sa babae. Sperm cell sa lalaki or egg cell sa babae nga nahimong tao. Wala. Ang giingon sa Biblia, si Jesus Christ na tao lalang sa Espiritu. So, dili siya gikan kang Maria. That is why naay mga history sa dako nga simbahan nga nag-ingon. Naay word nga Christotokos, naay Theotokos. Theotokos means God-bearing, nag-anak og Dios. Christotokos means nag-anak og tao. So naay term nga ningon, si Kristo anak ni Maria sa pagkatao. And that is correct. Sa pikas nag-ingon, si Kristo anak ni Maria sa pagkadiyos. And that is wrong. Nga naman, ang Diyos walay sinugdanan. Ang Diyos walay katapusan. Ang Diyos wala buhata. How kang mga himong inahan si Maria sa pagkadiyos. Ang correct mo ni, si Maria, inahan ni Kristo sa pagkatao. Klaro tadiya? Okay? Now, sa diyan gitao si Jesus Christ, dili pareha sa Jollibee igsoon, nga ang Jollibee, dili ka kakuha og Jollibee kung dili pinaagi og franchise. Pananglitan, ang franchise is 25 million. Bayad ka 25 million sa Jollibee. So makatukod ka nag-Jollibee. Salvation is not made or by franchise. Wala gibuhat ng salvation by franchise. Nga iya rani sa mga Hudiyo, iya rani sa dako nga simbahan, iya rani sa Seventh-day Adventist, because ang salvation, according sa gift ni Jesus Christ, or gift sa Amahan, John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, world. Tibok nga kalibutan. O niya, kinsay una nagbisita ni Jesus Christ, mga Hudiyo ba? Mga Sabbath keeper ba? Atong lantaw ni Igsoon? When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Matthew 2:10. Kinsa na sila Igsoon? Ang mga mago or magi. Kanang gitawag sa tradition og three kings. Actually, why mabasa sa Biblia, three kings? Walay mabasa nga tulo na katao. Naa sa mga theology books, three wise men. Kay gibasi sa tulo ka gifts. O gatong basahon karon. Dinigi ka ng wise men. Gituhuan ni Igsoon dito sa yuta dapit sa Persian, dito sa yuta dapit sa Babylonian, mahani mga komentarista naghisgot ana. So meaning dito dapit sa Iran. O kana nga lugar Igsoon 900 miles from Israel, paingon anang lugar sa wise man, mga 900 miles. Walay eroplano, walay bus, walay train. Kabaklay sila, ilang camel o means of transportation. Nagsunod na sila sa star. Bitoon. Pero kana nga bitoon, literal ba na nga bitoon? Kay kining mga wise man, nagsunod man, ug matod pa din ni Igsoon sa Desire of Ages, page 59. The wise men from the east were philosophers. They belonged to a large and influential class that included men of noble birth and
gitawag nato og and comprise much of wealth, and were many who imposed on the upright. Okay? So imo makita, mga di basta-basta nga mga tao. Mga philosophers ni sila mga pinangga. Okay? Now, next. Matod sa usa ka libro nga dili Seventh-day Adventist. Sa ato nga gitawag nila og St. John Chrysostom, that this star was not of the common star or common sort, or rather not a star at all. Dili na siya star. Nabaday star, magsigig lakaw-lakaw mo. Yasundon na yun sa wise men. Ang term lang gigamit sa Bible, star. Pero dili na siya star. Atong tanaw ni Gzon, ang Desire of Ages na gingon. Iyon siya. That star was a distant company of shining angels. Ano sa itong gisgutan sa Bible? Shining angels. Mao di gagamove o gasundon sa mga wise men. Kay gamove. Dili ni literal nga star, kay ang star igsoon nga literal, wa nang gamove. Og matod sa Desire of Ages, mauday ni ang gitawag natog angels. Okay? Now, arita, pag-abot nila sa Israel, unsay ilang gift. Ha? And when they were come into the house, they saw the young child with Mary's mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gold, frankincense, and myrrh. According sa mga book nga akong gibasa, kini nga mga produktuha igsoon, dili ni daghan sa Israel. Daghan ni dito sa East. Dili siya common sa Israel, common sa East. Busa ka dili man common, mo na gidala sa unsa sa mga philosophers or wise men. Kamu bitaw, kung nabitay mo biyahe sa Cagayan, unsa inyong ihatag bandif, kay di man common sa Cebu, dili common sa Manila. Okay? So dili common, gikan sa East. Now, specifically sa mga Median. Unsay gingon ni Isaiah 60 verse 6, the multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian. Midian, gikan sa East. O kining Midian igsuon, gikan ni sa kaliwatan ni Ketora. Abraham naminyo kang Saray, pagkamatay ni Saray, naminyo siyang Ketora. Kato si Hagar, dili to siya kabit, dili sad to siya asawa, apan kontrata to aron magkaanak. Bunga to sa walay pagtuo ni Abraham og ni Sarah. Usa ka lesson nga it is symbolized the salvation by works. Tabangan nilang Ginoo, nga payos Ginoo, manganak ka Sarah, nya kay tigulang ni si Sarah, ingon si Abraham Sarah, tabangan natong Ginoo. Ingon si Sarah, naman tay binutunan nga si Hagar maunay anak bunga sa salvation by works. Tanawa. Okay, nila ito nabasahon. Now, kining mga kaliwatan sa Muslim, ang Muslim 6th century, basically before 6th century AD, 6th century AD, before that, walay Muslim. Okay? Although osara ang Dios nga gituhuan sa mga Israelites. Unya dunay multi-Diyos outside sa Israel, pero wala minsayis sa mga Israelites. So kibali sila gibtawag sa Ginoo tanawa. Kisay una nagbisita ni Jesus Christ dito sa Crib, dito sa Pasungan. 3 wise men. Dili sila mga Muslim, o dili sila mga Israelites, but sila mga kaliwatan sa Muslim. Of course, wa pa may Muslim kaniya to. Okay? Unya sa Ginoo sa Mateo 8:11, and I say unto you, that many shall come from east and west,
and shall sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in kingdom of heaven. Gikan sa east, hangtod sa west, sa kaliwatan ni Abraham, sa kaliwatan ni Isaac, sa kaliwatan ni Jacob, kaliwatan ni Abraham, gikan sa anak ni Hagar, kaliwatan ni Abraham, hangtod sa anak ni Isaac, kaliwatan ni Abraham. So ang tanan, apil sa pagtagad sa plano sa kaluwasan, wa lang ta kabalo unsay plano sa Dios, unsa pay daghang mga pamaagi sa Dios pag-reach out sa east nga daghang mga Muslim areas niya ng panahon na. Pero question, aritas kontrobersyal. Unsa may pagtuo sa spirit of prophecy nga gisulat ni Sister Ellen White mahitungod sa December 25. Ang December 25 mauba na ang adlaw nga tawhan ni Jesus Christ atong tanawon. Adventist Home, page 477, paragraph 2. Unsay gingon diri? The 25th of December is supposed to be the day of the birth of Jesus Christ, and its observance has become customary and popular, but yet there is no, take note, but yet there is no certainty that we are keeping the veritable day of our Savior's birth. History gives us no certain assurance of this. The Bible does not give us the precise time. Si Ellen White nag-quote og history. History give us no certain assurance of this. Dili lang kang Ellen White, but history. So December 25, dili na adlaw na tawhan ni Jesus Christ. And yet, pwede ta makasultig Merry Christmas. Bisag unsang adlaw. Nag-year-end meeting, nag-year-end party mi, itong mga niaging mga adlaw, niya gikomentaryohan dayon, nga nagsilibrar og Christmas. Ang Christmas, December 25, nga nung nagsilibrar ta og December 18. Okay? Ato ni palauman ha. So, Mrs. White nagingon, ang history na ay nagingon nga dili certain, dili klaro ang history nga December 25 na tao si Jesus Christ. Arita sa libro sa Catholic Encyclopedia. Andako nga grupo nga Christians tibok nga kalibutan. Mabasa na ito na igsoon sa Catholic Encyclopedia for School and Home, Volume 1, page 717, 1965. Gamay na lang kaayo ang iyang litra igsoon. 1965 gisulat kini nga Catholic Encyclopedia. Ako masahon. The day and month of Jesus' birth cannot be so exactly determined. Ang adlaw o ang bulan sa pagkatao ni Jesus Christ dili insakto nga madeterminar. Christmas Day has been celebrated on many dates. Ang Christmas Day gisilibrar sa daghang pitsa kinsa nagsulti Encyclopedia, Catholic Encyclopedia. Unsa pa gingon diri? Okay? Ingon siya diri. Some as far removed as May 29. Nay nagsilibrar Christmas sa May 29. By AD 353, it was officially established as December 25. Kanus alang established December 25, ang December 25 gi-establish sa Sol Invictus. It is because during sa December 25 celebration sa Sol Invictus, gisapawan sa Catholic Church aron mawala ang selebrasyon sa Sol Invictus. Muna nga di ko kabasol sa Roman Catholic Church nga ilang gisapawan kay ang ilang intention walaon ang Sol Invictus.
Klaro na, encyclopedia, Catholic Encyclopedia. So next. Naging diri, this date was chosen so that the feast of the birth of Christ would replace, mupuli, would replace the boisterous pagan feast of Sol Invictus, sa in English pa, ang conquered sun, kay daghan, nagsimba og adlaw. Mabitaw gikan ng word nga Sun's Day, Sunday gipuli sa Saturday, kay ang sun, mauna ang celebration kaniadto sa naay grupo nga gitawag og Sol Invictus. Okay? Which was celebrated at time of ritual solstice. Naay after December 22, but since Jesus was born during the taking of census, take note, mismo ang Encyclopedia Katolika, natao ko na si Jesus Christ during census. Okay? O gato nang basahon ko rin tutod. But since Jesus was born during taking of a census, the month of October or November would actually have been a better choice. Ang month kuno sa October o November, mas maayo kuno pilion nga mo na'y bulan sa pagkatao ni Jesus Christ. Kinsay nagsulti? Catholic Encyclopedia, Volume 1, edition 1965. Pero alang sa Seventh-day Adventist, si Jesus Christ na tao kada adlaw sa atong kasing-kasing. It does not matter December 25, December 22, October, or September unsa ba, November, wa na gamatter as long nga nagtuo ta nga si Jesus Christ na tao sa atong kasing-kasing. Ang problema sa extreme, ang problema sa mga legalist, ang problema sa offshoots, kay panahon sa Christmas, nagbangutan sila. Okay? Basahon na ako karon tutod ang writings ni Ellen White. Why we celebrate Christmas? Daan nagsulti si Ellen White December 25, but pwede ka ka-celebrate sa Christmas. Basahon na ako kini karon. Ano niyo ko kanina ingon Merry Christmas, gamay ra ang nag-reply. Okay? Next, atong tanawon. Arita, unsa may naa diri sa Kingfisher Illustrated Dictionary Encyclopedia. Mismo kay hilig maning atong mga amigo og dictionary, hilig sa sila encyclopedia, mismo encyclopedia nagsulti dili December 25. Atong basahon. Christmas, the festival on 25 of December, celebrating the birth of Jesus. It is not known, take note, it is not known if Jesus was actually born on this date. It is not known, meaning dili mo na matrace, dili mo na maila. Ug adunay purpose ang Ginoo nganong wa na niya gipadayag, kay basing nagsimba na tag-adlaw, wa na ta nagsimba sa gianak sa adlaw. O gianak niya ng adlaw. Okay? Yan siya. Christmas comes, ingon siya diri. In fact, the first mention of a festival of Christmas comes from a Roman calendar over 300 years after his date. Roman calendar, 300 years after his death. O ito akong gibasa kanina. Okay? Next. Atong tanawon. Katong giingon sa encyclopedia nga gianak si Jesus Christ during census, asa to sa Biblia. Naa na sa Luke chapter 2 verse 1. Atong basahon. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all world should be taxed. King James
version. Arita sa usa ka version. New International Version. In those days, Caesar Augustus issued a decree that census should be taken of entire Roman world. Census. Nganong gikot sa Catholic Encyclopedia ang census? It is because mabasa sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 1. Nganong naghisgot og Lucas 2? It is because nianang Lucas Kapitulo 2 mauna ang kapitulo sa pagkatao ni Jesus Christ. Sa pagkatao ni Jesus Christ na ay census nga nahitabo. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world na ay census nga nahitabo. Og unsay purpose sa census dito sa pikas nga version nga gibasa nato sa King James Version, and it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all world should be taxed. Therefore, the purpose of census is for tax purposes. Unsay purpose sa census? For tax purposes. Og diha sa Kapitulo 2 sa Lucas, maunang adlaw nga natawhan ni Jesus Christ. Therefore, sa adlaw nga natawhan ni Jesus Christ, census kato. Census for tax purposes. Kung census for tax purposes, it is business day. Busy sa negosyo. O gitun-an pag-ayos sa mga scholars. During December 25, during the whole month of December, kung si Jesus Christ natao ba sa December, kanang December, winter na dito sa Israel. Ang mga businessmen, ang mga negosyante nga gikan sa Persia or Iran, gikan sa Babylonia or Iraq, gikan sa Syria, palibot sa Israel, walay mangnegosyo during December, kay motabok kas diserto, perting tugnawa kayo. Walay magnegosyo, hinay ang negosyo. Therefore, dili ma-serve ang census for tax purposes. Og niingon ng mga scholar, therefore, si Jesus Christ wala mataw sa panahon sa December kay walay tax kaayo gapanulod ni ana nga month. And that is bugat nga rason. Mismo ang Catholic Encyclopedia nga nag-ingon, kung kita'y papilion, it would be October or November. That is census for tax purposes. Inyong na substance. Okay, next. Hindi balik siya. Okay. Ato na i-shortcut ha. Napang may daghang version God, nag-quote ko daghang versions. Pero nila ako nabasahon para tamalangan 11:21 ang ato nga oras. And there were in the same country shepherds abiding in the field. This is argument number 2. Nga dili December. Ang argument number 1, that is census for tax purposes. Number 2, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Luke chapter 2 verse 8. Verse 1 to kanina, karon verse 8. Unsay gisulti dinhi? Ang mga shepherds magbalantay sa mga karnero, nagbantay sa mga karnero dito sa field. Abi ninyo, kung dito sa field gibantayan, o niya, December, ang mga shepherds dili magtugway sa mga karnero during Christmas Day. It is because tugnaw kayo to arana dito sa ilang sudlanan or taguanan.
Una nga mga scholars o theologian mga mingon, dili December 25. Okay? Next. Pero, ang Christmas, by definition karon, celebration sa pagkatao ni Kristo sa tibok nga kalibutan. Ang lantaw sa Seventh-day Adventist na dili na siya religious or spiritual sa gitawag pagsimba. But it is more on secular. Murag Philippine Independent Days. Di ba, Philippines Independent Day, na may celebration? Is that religious or secular? Secular. Ang dinhi sa Christmas, nahulog nga gihimo sa tibok kalibutan, secular nga pamagi. O kanang Christmas, nga secular nga pamaagi, pwede nato na siya gamiton sa very good purpose. Murabag na maligya ka og ice water panahon sa November 1 og ang halin nimo sa ice water imong gitawag, gitabang nimo sa buhat sa Ginoo. While nga wata nagto sa November 1 og 2, pero ang income nga dito kan nagnegosyo, it can be mahimo in a very good purpose. Basahan na ito alay Ellen White. Adventist Home 478. As the 25th December is observed to commemorate the birth of Christ, the children have been instructed by precept and example that this was indeed a day of gladness and rejoicing. You will find it difficult matter to pass over this period without giving it some attention. Take note, last sentence. It can be made to serve a very good purpose. So, ang Christmas, maggamit nimo a very good purpose. Gano man, tungod kay naa ang pagpadayag sa gugma, naa ang kalipay, kay walay trabaho de reunion na sa pamilya. Ang mga estudyante, walay klase, ang mga tao nga naas lagyo, walay trabaho, nagtigom sa alubihid, dinhi sa multipurpose. Amen? It can be made to serve a very good purpose. Mrs. White. Next. Christmas, a time to honor God. We make the coming holidays an occasion in which to honor and glorify God. So kanang secular nga celebration, although wala ta nagtuo nga si Kristo na tao sa December 25, pero pwede nimo na siya himuon to honor and glorify God. Ayaw mo awat sa ubang religious sect, ha? We are GW. We don't believe Christmas. So, ang manaygon, wala nakatiwas na undang. Ay! Di manay. Sorry, dili mi mo to Christmas. Bali na lang mo dito sa laing balay. That bad attitude. Okay? Next. Nabay interchange of gifts? Gitawag sa bag exchanging gifts? Yes na. Ellen White. Adventist Home, page 478, paragraph 9. The holiday season is fast approaching with its interchange of gifts, and old and young are intently studying what they can bestow upon their friends. As a token of affection, remembrance, it is pleasant to receive a gift, however small, from those we love. Wah, yahay kay ba? Dawat ka Christmas. Gift. Ayaw mo, kanang ni mga tao, dili mo tawag dawat o Christmas bonus.
igna ninyong mga opisyalis kwaon ang inyong Christmas bonus. Kay dugang nato sa pundo sa federation. Okay? Next. On birthday, anniversaries, and Christmas and Thanksgiving festival are too often devoted to selfish gratification, when the mind should be directed to the mercy and loving kindness of God. God is displeased that His goodness, His constant care, His unceasing love are not brought to mind on this anniversary occasion. Ang problema sa Christmas, mga pinangga nga mga kaigsunan, kay inig-abot na gani sa 13th month fee or cash gift. Si Gaisano, si Isim, so Robinson ra ang malipay. Nalimtan ninyo ang inyong simbahan. Nga dapat, kung makadawat mo gift, muhatag sad mo o gifts sa atong church, kay naay daghang talabangunon sa gawas. Ang problema nganong nahimong bad ang Christmas, it is because ang atong kinitaan ni ana nga bulana tuan na didto sa mga pabuto, tuan na didto sa mga unsay na hunahunaan. Mo na nga mismo si Duterte nagpaundang sa pabutok. Mas logical gihimo ni Duterte, di ba? Nga naman, nasave ang kwarta. Nabahina ng church. Mao ni ang essence, mga pinangga. Dili ta allergic ang word nga Christmas. Wa man ta nagtuda tao si Kristo diyan na, pero makahimo tag very good purpose ni anang Christmas. Ay reunion. Nabi tayo kanta nga give a love on Christmas Day. Asa ang love nga gipapahawa nimo ang nagkarol kay di ka mo tog Christmas. Asa ang love nga ang imong anak nagkanta og Christmas song, imong gipaundang. Asa ang love? Silent night, holy night, all is come. Kalma, gid ka ba magasilibran, mingaw kayong balay. Bibo na kay Spikas Balay, ang dito Spikas Balay, gamugtok na. Merry Christmas! Merry Christmas! Ano ba, nabuhi ba? Christmas, mato ni Ellen White, Adventism. Christmas, a New Year celebration can and should be held in behalf of those who are helpless. God is glorified when we give to help those who have large families to support. Ellen White. Diba? That's a good purpose. Muna nga ang atong celebration sa Christmas, na-focus ni Jesus Christ, na-focus sa church, na-focus sa pagtabang, na-focus sa evangelism projects. Next. Mo dawat ba ang opisina donation? Dawat kayo sila panahong Ellen White? Councils on Stewardship. Page 95, paragraph 6. After doing all he could do on his part, he was a happy man. In a few days, he took up his note and paid his tithe into the treasury. He had also made a Christmas donation of $125. O ang $125 sa panahon ni Ellen White, dili na gamay nga kwarta. $125. Dili na gamay nga kwarta. During Ellen White, wala naman ta kasabot kang Ellen White. Madunggan ako sa akong amahan kaniya to, ang bugas, tag 50 centavos raang. Perting pagratuha kayo. Kay dako na sila kaniadto, ang $125 dako na kaniadto. Dako magani na karon. Kanang kwarta karon, more or less 30,000 na ba? Kaya ang $100 times 55,
That is $5,500. Ang $125, more or less, 10,000. Wala ko'y kalkyo dire ron. Okay? Christmas decoration. Nagatumos conference. Kisa nagatog conference dito, karon. Tas kamot, nakatos conference rong mga simanana. Nay Christmas tree wala. Ha? Nay Christmas tree wala. Naaba na sa writings sa Spirit of Prophecy? Atong testingan. Mo na dili allergic si Ellen White oy. Although si Ellen White wa magtuo nga si Christ na tao sa December, pero dili siya extreme, dili siya panatiko, dili siya legalista nga dili pwede ang Christmas tree. Ay nangutana sa ako, Pastor, anong naamang kay Christmas lights? Nga iya man sa pagano. Nga naday kurinti sa panahon sa pagano? Ang Christmas lights, iyas pagano. Pangutana, naday kurinti sa panahon sa pagano? Makalingaw ning mga extremist ng mga offshoot. Christmas decoration. Ata. Mrs. White. Letters of inquiry have come to us asking, shall we have a Christmas tree? Na ay sulat nga pangutana, nangutana, na abata o Christmas tree. Shall we have? Pwede ba ta magbaton o Christmas tree? Will it not be like the world? Di ba maparyatas kalibutan? O sa tubag ni Ellen White, ingon siya din. Okay? We answer, you can make it like the world if you have a disposition to do so. Or you can make it as unlike the world as possible. There is no particular sin in selecting fragrant evergreen and placing it in our churches. Walay sala, magbutang ka og evergreen para sa Christmas tree. Ayaw lang ibitay si Santa Claus didto. Ang imong ibitay, ang imong offering. Walay Santa Claus diya, may nang maklaro na to. Ato mos conference, kung nabay Santa Claus. Walay Santa Claus. Unsay nakita ninyo? Sa ubos, gifts. Manigingon ni Ellen White. There is no particular sin. Unsa pa? Let those who desire a Christmas tree mix it both fruitful with gifts for the needy and offering for the treasury of God. Oh. Next. Makasilibrar ba? Hello? Makasilibrar ba Christmas? Bisag wa ka nagtuo nga si Kristo na taos na December, makasilibrar dili. Dagan-dagan na nakumbinser ba? Basa. This Day with God. Devotional book na kaniyan to. Page 368. Last night, ingon ni Ellen White, last night, the Christmas Eve celebration. Celebration dili. Last night, the Christmas Eve celebration was held in the Battle Creek Tabernacle, the biggest church sa panahon ni Ellen White sa tibuok nga kalibutan. Among sa Seventh-day Adventist, constructed during 1872 and 1873, didto gasimba sa Ellen White. Ugon sa isulti ni Ellen White, last night, the Christmas Eve celebration was held in the Battle Creek Tabernacle and it passed off well modestly, solemnly kayo, and with gratitude expressed and everything done and said, because Jesus, the Prince of Life, have come to our world, a babe in Bethlehem, to be an offering for sin. Next. Maugyapon nga libro. Page 368, paragraph 3.
10:30, meaning 9:30. Close and open parenthesis, December 25. I spoke to those assembled at the tabernacle. Siya ang speaker. Kinsa speaker? Si Ellen White. I spoke. Ingon ni Ellen White. I spoke to those assembled at the tabernacle. The Lord gave me most earnest words to speak. I tried to present the matter in the light of God's word, that the work of labor for salvation of souls does not rest alone upon the delegated minister, but that every man God had given his work. December 25. Naba may program sa church sama niya na? Ha? Nga nagtigo mo kwarta para panghatag usab sa mga nagkinahanglan? Upward look, Sister Ellen White, page 374. Upward look. Yesterday was Christmas. Did you do as the wise men did by offering your gifts to Jesus? Unsang adlaw ron? December 23. December 25, bantayan na, mangutana ang writings na Ellen White. Yesterday was Christmas. Did you do as the wise men did by offering your gifts to Jesus? Or has the enemy changed the order of things and directed the worship to himself? Usahay, i-glorify nato atong kagalingon during Christmas. Tanawa ragod, dako bi akong gasto dere. Nayuban mag-Christmas, akampo pagani. Tanaw na ko sa YouTube. Ampo pala nga, Lord, salamat ka, inining pagkaon. Para rabiaon ta ni sa 15 katao. Ambot nga nun amot mag-25 katao. Nagsaka ko ani sa kapayas na kasamad-samad pagyud ko. Unya ang mga tao, gadubli-dublig plato karon. Nangimbitar pa nga wala imbitahan na mo. Unya, tapuson din in Jesus' name. Huh? Okay. Review and Herald, December 11, 1888, paragraph 19. Christmas is celebrated to commemorate Christ's birth. If we celebrate it only in seeking to give pleasure to our children, kung ato ko na nang iselebrar, aron lang mapalipay nato ang atong kabataan, o ang uban, our offering are diverted from the true object. Ang atong offering, gi-divert nato dito sa tinuod nga katuyuan. Ngutana ko sa inyo, kumusta ang atong pitaka? Ang mulray nalipay? Please, tagain ninyo panahon ang buhat sa Ginoo. Okay? Daghang paunta ang writings nga ako i-present sa inyo mga pinangga. Akong sumadahon tanan, ang history wala mag-ingon nga December 25. Gani mingon sila dili December 25. Ang Catholic Church sa encyclopedia nagingon dili December 25, mas maayo pa pilion ang October o November. Ang Spirit of Prophecy dili December 25 mao na gingon ni Ellen White. Pero dili ta mga panantiko, mga extreme, nga pili-pilion lang nato atong gusto, ayaw anang word nga Christmas, pero gahisgot sila og Saturday, nga gikan rabaan na sa Saturn Day. Naghisgot og January, nga gikan rabaan na sa Janos. Unfair. Dili ni kapiterya nga pili-pilion ra kung unsay atong gusto. Gusto mukaon ani, dili ko gusto ani, depende lang sa nagwali. Balik ta sa Biblia. Balik ta sa Spirit of Prophecy. Himuan ninyo ang inyong December, mapakusog ninyo ang inyong relasyon sa pamilya. That is Elijah message. Ginikanan, mag-usa, ngadtos mga anak, mag-usa, lig on during Christmas. Because Christmas is for family day. Dili for barkada day. Is for family.
It's for the church, for Jesus Christ. O kini ang mayong example sa federation nga ang Seventh-day Adventist nagkausa sa gugma, sa kalipay, sa paghatag og suporta sa buhat during Christmas. Amen? Merry Christmas! Merry Christmas! Ang Ginoo magpanalangin ka nato nining kautuhan.